Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico. Alin-aling bahay Yung ang 42. pinagdideliveran mo sa panig ni former Speaker Martin Romualdez? Yes, Your Honor, yung dito sa may Forbes Park. Yun lang? Mayroon pa yung bago nakaraan doon sa yung dating bahay ni Michael Yang. Good day po sa lahat. Si Fiscal EJ po ito. Think about this. Bilyon-bilyong piso ang nilalagay sa maleta at dinideliver sa kondo at sa bahay ng mga opisyal. Ayon sa affidavit ni Orly Gutesa, isang dating Marine na lumantad daw dahil sa konsensya at pagmamahal sa pamilya, siya mismo ang nakasaksi sa mga operasyong ito. Mukhang heroic at high stakes ang kwento. Pero bago tayo maniwala, dapat nating suriin. Pasado ba ito sa human experience at sa common sense? Unang punto, sa paragraphs 1 and 2 ng affidavit, sinabi ni Gutesa na lumabas siya dahil sa konsensya at para sa pamilya, at dahil natatakot siya para sa buhay niya. Sounds noble, pero tandaan, conscience is a subjective motive. Parehong ginagamit ito ng mga genuine whistleblowers at ng mga posibleng fabricated witnesses. Kaya dapat tingnan ang secondary incentives. May bayad ba? May political patronage? May deal ba kapalit ng testimony? Sa paragraph 7 naman, sinabi rin niya na isa siyang dating Marine. Plausible naman at pwedeng i-verify sa service records at discharge papers. Pero tandaan, ginagamit din ito para ipakita siyang credible at disiplinado. Sa madaling sabi, motivation and background must always be scrutinized. Lalo na kapag nakasalalay ang kaso sa credibility ng testigo. Pangalawang punto, sa paragraph 13 ng affidavit, sinabi ni Gutesa na ang bawat maleta raw ay may 48 million. Sounds simple, pero let's break it down scientifically. Alam natin na ang standard weight ng isang banknote, piso man o dolyar, ay nasa 1 gram per banknote. Kung puro 1,000 peso bills ang laman, that's 48,000 pieces. Multiply that by 1 gram each, ang total weight ay 48 kilos. Kasya nga sa isang maleta pero isipin mo, para ka nang nagbubuhat ng isang sako ng bigas. Pero kung 500 peso bills naman, doble na agad, 96 kilos. Parang nagbubuhat ka ng isang tao. So the only way this story works is kung lahat ay 1,000 peso bills. Ang tanong, sinabi ba ni Gutesa kung anong denomination ang ginamit? Unfortunately, hindi niya sinabi. This is very basic when you are supposed to testify on the details of your story. Pangatlong punto, sa paragraph 17 hanggang 20 ng affidavit, sinabi ni Gutesa na lahat daw ng pera sa loob ng maleta ay binibilang. Pero ang nagbibilang lang ay si Paul at si Mark. Walang ibang nabanggit na tao. Isang specific na instance pa ang sinabi niya. Nag-deliver daw si Congressman Eric Yap ng 46 kamaleta sa bahay ni Zaldico sa Valle Verde. Pagkatapos mabilang ang pera, isinakay ulit ang mga maleta sa mga sasakyan at dinala naman sa Horizon Residences sa 56th floor. Kung mano-mano at 1 second per bill, aabot ka ng 13 hours para lang sa isang maleta. At kung may 46 ka maleta, that's more than 26 days straight na walang tulog. Okay, sabihin na natin nakabundle na ang pera in stacks of 100,000. Ibig sabihin, bawat maleta may 480 bundles. Kung mano-mano at mabilis, let's say 3 seconds per bundle, that's 24 minutes per maleta. Kung mas mabilis pa, 2 seconds per bundle, nasa 16 minutes per maleta. Pero kung 46 ka maleta ang bibilangin, aabutin pa rin ng 12 to 18 hours straight, assuming walang break, walang aberya, at tuloy-tuloy ang tao na nagbibilang. So kahit nakabulk, matagal pa rin ang pagbibilang. Pero kahit dalawa silang nagbibilang, theoretical counting time for 46 maletas ranges from 6 to 9 hours straight. Ngayon, pwedeng sabihin na hindi naman lahat ng maleta binilang. Pero kung ganun, what's the point of counting only one and not the others? Kung talagang gusto mong siguraduhin ang laman, natural na bibilangin lahat. Walang binanggit sa affidavit kung paano binilang ang pera. Silence on this point is very telling. Parang cinematic detail
na maganda sa script pero kulang sa practicality. Again, without a clear explanation kung paano talaga binilang ang 48 million pesos per maleta, mahirap paniwalaan ang kwento. Pang-apat na punto, sa paragraph 19 ng affidavit, sinabi ni Gutesa na isang beses daw may delivery ng 46 kamaleta. Kung 48 kilos bawat isa, ang total ay 2.2 tons of cash. Parang naglilipat ka ng dalawang SUV. Ibig sabihin, kailangan ng isang truck, maraming personnel, at maingat na logistical planning. Pero sa affidavit, walang binanggit kung ilan ang tao, ilang sasakyan ang ginamit, o anong ruta. Ganitong klaseng operasyon, hindi basta-basta nakakalusot ng walang nakakapansin. Ang kawalan ng detalye sa logistics, mula sa manpower hanggang transport, ay malinaw na red flag. Kung totoong nangyari, dapat may malinaw na paglalarawan. Ang silence dito, tulad ng sa counting ng pera, nagpapatunay na may inconsistency sa kwento. Panglimang punto, sa paragraph 14 ng affidavit, sinabi ni Gutesa na may post-it notes sa bawat maleta na naglalarawan kung magkano ang laman. Pero sino ang sumulat? May hawak bang physical evidence? Wala. Ito ang problema sa mga anecdotal details. Madaling sabihin, pero kapag walang backup, hindi matibay. Sa legal na konteksto kasi, bare allegations are never enough. Kung walang patunay, ang kwento ay hindi sapat para pagbatayan ng kaso. Pang-anim na punto. Sa paragraph 24 ng affidavit, sinabi ni Gutesa na gusto raw niyang mapasailalim sa Witness Protection Program. Pero nung nasa Senate hearing na, biglang tumanggi. Sabi niya, kaya niyang protektahan ang sarili dahil ex-marine siya at may baril siya. Normally, whistleblowers seek witness protection dahil sa takot. Dito, kabaliktaran ang nangyari. Could it be na ayaw niya sa vetting process ng Witness Protection Program dahil baka doon lumabas ang inconsistencies? O baka may handler na nagpoprotekta sa kanya? Isa itong malaking question mark sa kanyang credibility. Dagdag pa rito, hindi sumipot si Orly Gutesa sa nakatakdang witness evaluation sa DOJ. Ang pag-flip-flop tungkol sa protection at ang hindi pagpunta sa DOJ appointment ay malinaw na red flags sa kanyang reliability bilang testigo. And finally, ang pinakamalaking butas, corroboration. Ganito kalaking operasyon, dapat may CCTV sa kondo, guard logs, vehicle records, text o chat messages. Pero sa affidavit, wala. Dagdag pa, sinabi niya sa Senate hearing na meron daw delivery 3 times a week mula December 2024 hanggang July 2025. Ibig sabihin, merong total of 96 deliveries sa loob ng 8 months. Sa ganitong scale ng operation, it is quite impossible to think na walang makakapansin. Ang kwento ni Gutesa ay medyo dramatic at cinematic. Pero kapag sinuri, lumalabas ang mga problema sa bigat, volume at practicality. May inconsistencies sa kanyang mindset, lalo na sa witness protection flip-flop. At higit sa lahat, kulang sa corroboration. Tandaan, hindi sapat ang kwento kung walang ebidensya. Bago tayo maniwala, dapat tanungin muna, nasaan ang hard proof? Sa korte at sa katotohanan, ang kwento without evidence is just that, kwento. So yan lang po ang nais kong ibahagi today and see you in my next video. Maraming salamat po.